Sinabihan niya ang dalaga na wala itong alam kahit kaunti tungkol sa mga jade. Sumagot naman ang dalaga na tama siya, at talagang hindi niya naiintindihan ang mga ito, ngunit nakakita na siya ng totoong jade noon, kaya sigurado siyang peke ang ibinibenta nito. Natawa naman ang tindero at sinabing ang isang taong nakakita lang ng jade ng isang beses ay hindi makikilala ang peke sa orihinal. Kaya naman, tiniyak niya sa ibang mga mamimili na ang dalaga ay nagsasalita ng kasinungalingan. Ang dalaga naman ay ngumiti at kanyang sinabi ng mahinahon na siya ay may kakayahan na maaari niyang makilala ang isang peke sa tunay na bagay. Nagsimula namang mainis ang tindero at inutya niya ang dalaga na huwag itong manghimasok sa kanyang negosyo at umalis na ito. Bigla, si Joe Fan ay sumigaw ng malakas na peke ang jade ng merchant na ito, na siya namang ikinagulat ng dalawa. Si Joe Fan ay tumawa at kanyang sinabi na mayroon siyang paraan upang subukan at patunayan na peke ito. Ang dalawa ay naglakad papalapit sa tindero, at muling sinabi ni Joe Fan na siya ay mayroong alam na paraan para patunayan na peke ito. Mas lalong nagalit naman ang mukha ng tindero. At ito ay nagtanong kung saan ba si Joe Fan nanggaling at tinanong niya kung bakit sa tingin niya ay peke ang kanyang jade at kung paano niya ito papatunayan. Ang matandang tindero ay sinigawan si Joe Fan at kanyang sinabi na walang kwenta daw ang pinagsasabi nito, dahil totoo ang lahat ng jade na binbenta niya. Tiningnan niya si Joe Fan at sinabihan niya ito na kung hindi siya naniniwala sa kanya ay nag-alok ito na suriin nila kung tunay ba o hindi ang jade na ito. Pagkatapos ng ilang sandali, si Joe Fan ay nagpahayag na ang nakikita nila sa mesa ay maaaring gawin ng sinuman sa mga taong naroroon, ito ay naglalaman ng kulay abo at sediment ng bato. Kung ipapahid nila ito sa buong jade, malalaman nila kaagad kung ito ay peke. Napilitang pumayag naman ang nagbebenta at ibinigay nito sa kay Joe Fan ang kanyang hawak na jade. Agad na inihagis ng nagbebenta ang kanyang jade sa tubig, at nang mapunta sa ilalim ang jade ay agad namang nagbago ang kulay nito. Nagulat naman ang nagbebenta sa nakikita niya, pati na rin ang ibang nanunood. Ang loob naman ng sisidlan ay tuluyang naging pula. Hiniling naman ni Joe Fan na huwag magulat ang mga ito dahil ang piraso ng jade na ito ay peke sa simula pa lang. Kaya nagsimula itong mawala ng kulay sa sandaling ito ay pumasok sa tubig. Si Joe Fan ay itinaas ang pulang jade at sinabihan niya ang nagbebenta na ngayon ay kailangan niyang aminin na hindi nagkamali ang dalaga sa kalidad ng kanyang produkto. Ang nagbebenta naman ay labis na nagalit, at ang dalagang babae naman ay nagpahayag na ang kanyang jade ay may halaga lamang ng 3 espiritual na bato. Isang maliit na bato naman ang biglang lumipad sa ulo ng nagbebenta. Tumalikod siya dahil dito at ito ay nagsimulang sumigaw at tinanong kung sino ang nang-ahas na gawin ito. Nagulat ang tindero nang makita niya na sa kanyang likuran ay isang grupo ng mga tao ang papalapit sa kanya, at ang mga ito ay humihingi ng kanilang pera dahil sila ay naloko. Habang kinukuyog ng mga tao, sumigaw naman ang nagbebenta at ito ay nangako na hahanapin niya si Joe Fan at tuturuan ito ng leksyon. Pinuri naman ng dalaga si Joe Fan dahil napatunayan nito na peke ang binibenta ng lalaki habang siya ay hindi alam kung paano ito patutunayan. Nagpahayag naman si Joe Fan na dahil na-experience na niya ito noon kaya may alam na siya dito. Nagtanong din si Joe Fan kung gusto bang bilhin ng dalaga ang spiritual stone na yon. Ngumiti naman ang dalaga at kanyang sinabi na gusto lamang niya ipaalam sa mga tao na peke ito. Pagkatapos ay tuluyang umalis ang dalaga. Nabanggit naman ni Pang Tongling na ang dalaga ay isang kakaibang babae. Naging seryoso naman si Joe Fan at kanyang naisip na nakakalason ang mata ng babae. At sa kabutihang palad, mayroon siyang sapat na karanasan upang mapansin ang mga ito. Hiniling naman ni Joe Fan kay Pang Tongling na bumalik na ito sa motel at gusto niya ding manghiram sa kanya ng 10 spiritual stones dahil may bibilhin siyang mahalagang bagay. Wala nang nagawa si Pang Tongling at ibinigay niya na lang ito habang umiiyak. Si Joe Fan ay nagpatuloy sa kanyang paglibot, ngunit bigla niyang nakita ang nag-aabang sa kanya na tindero kanina. Napuno naman ng galit ang tindero nang makita niya si Joe Fan. Si Joe Fan naman ay agad na nagpahayag na kanana pa niya hinahanap ang lalaki. Nainis naman ang tindero at ito ay nagpahayag na ang lakas naman ng loob ni Joe Fan na hanapin siya. Si Joe Fan ay ngumiti at kanyang sinabi na nandito siya para bilhin ang jade na binibenta ng tindero kanina sa halagang 10 spiritual stone. Lumiwanag naman ang mukha ng lalaki at sinabi kung alam na ni Joe Fan na peke ang jade na ito, bakit pa siya gagastos ng 10 spiritual stone para lang dito? Tumawa ang tindero at kanyang sinabi na ayon sa dalaga kanina ay may halaga lang ito ng 3 spiritual stone. Si Joe Fan naman ay tumawa at kanyang sinabi na kahit ito ay peke, magagamit pa rin niya ito. Si Joe Fan ay umarte at kanyang sinabi na baka maaari niyang mabente ito ng mas mataas.
Napaisip naman ang tindero sa gustong gawin ni Joe Fan, ngunit ito ay biglang nagalit muli habang tinatanong si Joe Fan kung alam ba nito kung gaano kalaki ang nawala sa kanya dahil sa ginawa nito kanina. Dagdag pa ng tindero na ang 10 spiritual stone ay hindi kayang bayaran ito. Si Joe Fan naman ay naging seryoso at ito ay nagtanong kung magkano ang gusto ng tindero. Tumawa ang tindero at kanyang sinabi na gusto niyang bayaran ito ni Joe Fan ng kanyang buhay. Agad naman lumabas ang mga tauhan ng tindero para palibutan si Joe Fan. Si Joe Fan naman ay binigyan pa ng pagkakataon ng tindero at sinabihan niya ito na nandito siya para bumili. Tumawa naman ang tindero at ito ay nagpahayag na dahil sa winasak ni Joe Fan ang kanyang negosyo ay pagbabayaran ito ni Joe Fan ng kanyang buhay. Agad naman inutusan ng tindero ang kanyang tauhan na atakihin si Joe Fan. Bigla, ang mga kalaban ay napatigil nang mapansin nito ang kakaibang enerhiya na nagmumula kay Joe Fan. Si Joe Fan ay agad na nilapitan ng tindero at sinabihan niya ito na hindi siya qualified para patayin si Joe Fan. Ang mga kalaban naman ay nagsimulang mamatay ng mahigop ng itim na enerhiya ang mga buhay nila. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabi na naghahanap lang ng kamatayan ang mga ito. Si Joe Fan ay bumalik sa motel na tinutuluyan nila at inutusan niya si Pang Tongling na bantayan nito ang kwarto. Si Joe Fan ay tiningnan ng jade na nakuha niya kanina at hinawakan niya ito. Bigla namang umilo ng itim na aura ang jade, at si Joe Fan naman ay nagulat dahil dito. Nagsimula namang mawasak ang kulay na bumabalot sa jade hanggang sa ito ay naging kulay pula. Si Joe Fan naman ay tumawa at kanyang nasabi na hindi nga mali ang kanyang hula, ang jade na ito ay isang fairy blood. Ang fairy blood ay isang rare stone, ang stone na ito ay nakaipon ng libong uri ng purong dugo at sumisipsip ng chi ng araw at buwan. Sa loob ng libu-libong taon lamang nabubuo ito. Ang yin at yang ay isang mahalagang bagay para sa magic cultivator at ito ay bihirang makita. Ayon din sa 9 Book Secret, ang isang fairy blood stone ay maaaring lumikha ng isang bloody baby, at kapag ang bloody baby ay ipinanganak, maaaring makapatay ito ng mga tao nang walang kahirap-hirap. Ang bloody baby ay maaari ding magamit ang holy blood ng mga practitioner, kahit ang kapangyarihan ng antas ng emperador ay hindi nang ahas na kalabanin ang mga taong gumagamit nito. Si Joe Fan ay agad na sinugitan ng kanyang kamay, at ang kanyang dugo ay pumasok sa loob ng bloodstone. Si Joe Fan ay naging seryoso, at kanyang nasabi na hindi niya inaasahan na magiging ganito kaswerte ang araw. Ang bloodstone ay nagsimula ng gumalaw, at si Joe Fan ay napapagod na dahil sa patuloy ng paghigop ng bloodstone ng kanyang dugo. Si Joe Fan ay nagpatuloy sa ginagawa niya at naisip niya na kung sino man ang manggahas na gustong gumawa ng bloody baby, dapat ang taong ito ay matatag dahil kung hindi ay ikakamatay niya ito. Si Joe Fan ay napansin din na nawala na siya ng madaming dugo. At siya ay nahihilo na rin. Tiningnan ni Joe Fan ang bloodstone at kanyang naiisip na ito lang ang pagkakataon na mayroon siya. At kung titigil siya ngayon, maaaring hindi na ito magpakita pa sa kanya muli. Bigla, si Joe Fan ay napasukan ng dugo, at siya ay tuluyang nanghina. Si Joe Fan ay napaisip na kung ipagpapatuloy niya ito, tiyak na manganganib ang kanyang buhay. Nagsimula nang lumabo ang mata ni Joe Fan, at siya ay napaisip kung ipagpapatuloy pa ba niya ito. Ngunit bigla niyang naalala ang pagtataksil sa kanya ng 7 emperors at ng kanyang nag-iisang tauhan. Si Joe Fan ay napuno ng galit at kanyang sinabi na hindi niya hahayaang panghinaan siya ng loob dahil lang dito. Si Joe Fan ay napuno ng determinasyon at naisip niya na siya ang Demon Emperor, ang pinakamalakas sa Holy Land. Si Joe Fan ay inilagay ang natitira niyang lakas sa Bloodstone at siya ay sumigaw na maghintay lang ang mga nagtaksil sa kanya dahil wawasakin niya ang mga ito. Ang Bloodstone naman ay biglang umilo, at napansin naman ito ni Joe Fan. Itinaas ni Joe Fan ang Bloodstone at siya ay napuno ng kasiyahan dahil sa wakas ay natapos niya na rin ito. Si Joe Fan ay agad na ginamit ang kanyang teknik na Dohwa Heavenly Demon, at ang kanyang kamay ay napuno ng nag-uumapaw na enerhiya. Ang enerhiya na ito ay sumabog, at ito ay napunta sa katawan ni Joe Fan. Si Joe Fan ay tumawa at kanyang sinabi na matagumpay niyang nagawa ang bloody body na siyang konektado na sa katawan niya. Napansin din ni Joe Fan na ang bloody baby na ito ay mayroong sariling buhay. Si Joe Fan ay nagpahayag din na hindi niya inaasahan na madali lang palang gumawa ng bloody baby. Kaya ngayon na mayroon na siyang bloody baby, alam na niya ang martial arts na kanyang gagamitin. Lumipas ang gabi at si Joe Fan ay lumabas na sa kanyang silid. Sinabihan naman siya ni Pang Tongling na ang pamilya Kai ay pumunta dito at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kalagayan ng kanilang young miss.
Nagtanong si Joe Fan kung nagbantay ba si Pang Tongling sa labas ng kanyang silid habang siya ay nasa loob nito ng 10 araw. Sinagot naman ito ni Pang Tongling ng oo dahil ayaw niyang may manggambala sa kanya. Nagpasalamat si Joe Fan sa ginawa ni Pang Tongling habang si Pang Tongling naman ay ngumiti at inaya na niya si Joe Fan na puntahan ang kanilang young miss at young master. Si Joe Fan naman ay nagtanong kung hindi ba nagtataka si Pang Tongling kung ano ang ginawa niya sa loob ng 10 araw. Sinagot naman ito ni Pang Tongling na hindi na niya ito aalamin pa at sinabi din niya kung gusto man itong sabihin ni Joe Fan ay alam niya namang ipapaalam niya ito sa kanya kung ready na siya. Ang dalawa ay nakarating na sa labas ng palasyo ng Kai family at ang mga ito ay namangha sa ganda ng kanilang bahay. Ngunit bago pa man makalapit ang dalawa, agad naman silang hinarang ng mga nagbabantay sa pinto. Ang mga nagbabantay ay agad na nagtanong kung ano ang pagkakakilanlan ng dalawa at bakit sila nandito. Agad naman na nagpakilala si Pang Tongling bilang guardian ng Lu family at ipinakilala niya din si Joe Fan bilang housekeeper. Ipinaalam niya sa mga nagbabantay na nandito sila dahil ang kanilang young miss ay kasalukuyang bisita ng Kai family. Si Joe Fan naman ay nagtaka kung kailan pa siya naging household servant ng Lu family. Si Pang Tongling naman ay agad na sinabihan si Joe Fan na ang kanilang young miss ang nagbigay ng titulo na ito kay Joe Fan habang ito ay nasa loob ng silid. Si Joe Fan naman ay napaisip na hindi niya aakalain na ang Demon Magic Emperor na katulad niya ay magiging housekeeper lang ni isang maliit na pamilya. Ngunit ang pinagtataka ni Joe Fan ay ang pagiging bastos na pagtrato sa kanila ng mga bantay. Ang mga nagbabantay naman ay nagpahayag na si Joe Fan ang pangatlong tao na nagpakilala ngayong araw bilang miyembro ng Lu family kaya sa tingin nila ito ay mga peke. Si Pang Tongling naman ay nagalit sa pinagsasabi ng mga bantay ngunit mabilis naman siyang hinatak ni Joe Fan palayo. Si Joe Fan ay napaisip kung ganito sila tratuhin ng mga bantay, sigurado siya ito din ang pagtrato ng Kai family sa kanilang young miss, kaya sa tingin niya ang Kai family ay hindi na maituring na kaalyansa ng kanilang